Today is ika-29 days after transplanting ng ating talong na Fortuner F1, and as you can see, namumulaklak kaagad siya despite na ganito pa lang talaga kababa yung halaman. And 60 to 65 days ang kanyang first harvest supposedly. So dahil maliit pa itong halaman para siya ay mamunga, kailangan nating i-prune yung mga bulaklak. Kasi imagine kung ang ibubunga niya ay mahaba, malaking talong, ay pwede yang lumapat din sa lupa at hindi kakayanin ng halaman yung bigat ng bunga. Hindi pa rin tapos yung ating balag. Papalagay na ako ng balag din siguro mga din ang taas. Yan, para may suporta na itong mga puno dahil tumataas na sila. So, ngayong araw, yun ang focus natin, ang mag-prune muna ng mga bulaklak. And then, pagkatapos nun, mamayang hapon, kailangan niyang ma-sprayan ng fungicide. Dahil kapag nag-pruning ka ng bulaklak, or any part ng halaman, yan, nagkakaroon siya ng tinatawag na open wound. At pwede yan maging entry ng mga pathogens. For today, yun muna ang gagawin. Ito, na-deflower ko na itong unang plot. Dito tayo sa pangalawang plot. Hapon na, and itutuloy lang natin yung pruning. Bawal kasi tayo mag-pruning ng sobrang santing yung init. Kasi magdo-double stress ang ating halaman. Kaya ngayong pahapon tayo mag-pruning. Supposedly bukas na lang sana ng umaga, kaso mag-i-spray na mamaya na fungicide. Kaya ipuprune ko na rin ngayon itong mga dahon and sanga-sanga. Bali itong talong na to is naalagaan sa abono and it is able to produce branches. Ayan no, as you can see ang lagoon niya. And goal ko dito yung Y pruning, or kahit hindi siya mag Y pruning, basta ay tumibay itong kanyang puno bago siya bumunga. The problem is, tataas pa siya, pero since may mga branch siya dito sa baba, posibleng pag bumunga itong mga branch niya sa baba, ay lalapat lang din sa lupa yung bunga. Kaya iprune ko to, at ititira ko lang yung mga sanga na medyo mataas-taas, para kapag bumunga siya, hindi lalapat dito sa mulch or dito sa lupa. Kasi kapag lumapat sa lupa yung bunga, is prone siya sa pagkakaroon ng soil-borne diseases. Kaya ayan, katulad nito, ipuprune ko na itong nasa baba. Yan. And susulitin ko lang kasi nga, kanina, nagde-flower ako. And ayan, may open wound na naman, gawa ng mga sanga. Para mamaya isang spray na ng fungicide. Yung mga infected na dahon, tatanggalin na rin natin. Tsaka ito magdiita na sa baba dahil ayan o, ito magiging sanga to eh. And pag sumanga siya, hahaba yan papunta dito pag ganun. Or kung magtatali man pataas. Pero mas stress siya kapag sinabit-sabit ko lang siya basta sa balag. Kaya tatanggalin na lang natin yung mga excess na sanga. Magtitira lang ako dito ng, eto pwede na to, itong mga nandito, kasi tataas pa naman yan. Pero yung mga nasa sobrang baba, ito merong damo. Yan. Yung mga gantong dahon pwede rin tanggalin. Kasi instead na yung nutrients ay pupunta dito sa taas, para siya ay tumaas, mapupunta yung nutrients sa pagpapalago nitong dahon sa baba. Kaya tatanggalin na rin natin. So ayun lang. Para din ang advantage din ng pruning is para makontrol mo kung saan pupunta yung nutrients. Kapag nag-abono, syempre mapupunta yan doon sa paghihil ng sugat nitong halaman, and also doon sa mga upper leaves, upper stem, doon na magko-concentrate yung pagdadala ng nutrients. So itutuloy ko muna itong pag-pruning nito. Ang dami-dami pa.
Sisimula pa lang ako. Yan no, malalago sila.